umaasa sa puro salita, mga pangakong napako na. Araw-araw hirap ang dala, habang ang iilan ay busog na busog pa. Kalsada'y puno ng galit at takot, kabataan ngayon'y naliligaw na. Disiplina'y tila nawawala, kaya bayan ko'y sugatan na. Kailangan ng tabang na totoo, hindi pa cute at puro drama lang. Paninindigan para sa tao at leader na handang lumaban. Kamay na bakal ang kailangan ngayon. And ang team naman mula sa Batangas ay nandito para mag-assist sa aming mga constituents. At ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Ako. Sir, maaga pa lang, pumunta lang kayo dito. Ano sir yung pinakapake niyo pong buhay po rito sa araw? Kasi marami akong mga constituents na nag-overnight dito at gusto ko lang ma-ensure na okay ang kanilang kalagayan. At saludo po ako sa sakripisyo ng ating mga kababayan na kahit kailangan mag-overnight pa sa Liwasang Bonifacio ay nagtsatsaga para ipakita ang suporta ng taong bayan para sa panawagan ng transparency and accountability for a better democracy. Kaya para sa kaalaman ng publiko, may iba't ibang mga estimates kasi na lumabas. Baka binilang lang yung mga nasa open area, pero ang Liwasang Bonifacio maraming mga areas na may mga puno. Yung mga nag-overnight dito baka umaabot ng 1,000. At hindi lang yun po yan mga Batanggenyo, kundi mga kapatid natin mula sa INC at iba pang mga grupo. Kaya overnight pa lang may 1,000 na dito, at dahil may mga dumating ngayong umaga baka umaabot na sa mga 4 hanggang 5,000 nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Okay. Kung dito sir sa naging mga ilang araw, no? Like for instance, ang taga-papa ng Ombudsman, ang sabi nila sa kabila ng mga pagkilos ay tuloy pa rin daw po ang pagkapahid ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Your take on this? Personally, nalulungkot ako na marami akong mga kasamahan sa Kongreso na may kaalaman na ang ating mga kasamahan ay may kasalanan sa mga flood control projects, ngunit hindi man sila pinaiimbestigahan. Kaya ang panawagan ng marami ay sana hindi maging selective at maging tunay ang hustisya sa ating bansa. I don't want to reach conclusions myself. I'm only one person, but I think it is a sentiment of many na hindi makatarungan ng ibang mga halimbawa kongresista na may widely documented connection sa mga DPWH contractors na may anomalous flood control projects ay hindi man lang pinaiimbestigahan, samantala ang iba ay ngayon kakasuhan na. By saying selected, sir, do you agree? So do you agree po na dapat inisin din sila ng Sara and Marcoleta along with those people din po na suspect sa naka-crimes or alleged crimes na I think it's already being done by many na nililitis ang ilan, at ang panawagan ng marami ay sana wag selective. Sana para ipakita na tunay ang justisya sa ating bansa, itisin natin ang mga kongresista na may alleged involvement sa mga anomalous flood control projects. Pasensya na po sa ating mga kasamahan sa Kongreso, pero kung may mga nananawagan na litisin ang ilan, dapat litisin na rin pati ang mga nasa Kongreso na hindi pa nililitis. so all po, even if it include VP Sara and Marcoleta? Kung ano man ang pinagdaanan ng iilan, dapat yan din po ang level of scrutiny na daanan ng iba pang mga kongresista, dahil hindi makatarungan na iilan lang ang nililitis at yung iba ay so far spared from scrutiny. Apo. Kung dun sa alok kay former Secretary Bonoan na maging state witness, marami po sir ang humihiling na makita yung deal, yung kanilang napagkasunduan ng mga arrangements para po siya ay pumunta sa WPP. Kasama din po ba kayo sa mga boses na yun na gustong makita po yung black and white na usapan po dito? I'm personally more in favor than others of allowing Secretary Bonoan the opportunity to share more information, kasi naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bonoan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yusek Cabral, na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bonoan according to the files na in-encode ng opisina ni Yusek Cabral.
Ngayon, kung noon may reluctance si Secretary Bonoan na magsalita, pero ngayon mas may openness siya na magsalita, that will be a big help in the overall investigation. But I don't have the best information, of course, to make a judgment on that. I'd rather leave that to others to make a judgment on. But sumusuporta ako at ang iba dito para sa transparency. At yan din ang isa sa mga layunin ng mga pagtitipon na ito, na palakasin ang loob ng mga posibleng testigo sa mga anomalous flood control projects na lumabas na, kasi nakikiisa ang maraming Pilipino para sa transparency at accountability. Sir, doon naman po sa report kahapon, no, na actually binilink up na din po ito kay Pangulong Bongbong Marcos bago po siya umalis sa Canada, at napanggit po na parang meron po mga grupo na kumahalo daw po di umano sa mga nandun sa EDSA. Do you have similar intel, sir, na may mga ganun ng tao, at kung may plano ba sila na manggulo dito sa ginagawa pong aktibidad ng INC? I've been here for 3 days now, and napakabait, napakasaya ng mga tao dito, galing sa iba't ibang mga panig ng ating bansa, iba't ibang mga perspectives and beliefs. Kaya that is not my personal experience. Of course, hindi maiiwasan na in an open area may iba-ibang mga klaseng tao na dadalo, pero that is not in my experience na may mga problema dito so far. Opo. Yung po panawagan po ng MPD, let's go to this estimate po ng MPD. Kanina sir, sinabi nyo, 1,000 yun ng overnight, maaling yung 45,000, pero ang estimate po ng MPD naman po ay mga 500 lang daw po ang tao dito. Opo. Reaction na po dito. Yung iba po kasi nasa ilalim ng mga puno, at may araw kasi ngayon, kaya baka hindi po nabilang ang lahat sa buong Liwasang Bonifacio. Kayo po bilang mga mamamahayag ay nandito naman, kaya pwede niyong bilangan din ang mga narito. Hindi naman lang yung mga sa araw ang dapat bilangan, dapat pati yung mga nasa shade, di ba? So I can say, alam ko at least may 500 na Batanggenyo na nandito kaninang madaling araw, dahil nakausap ko sila. Kasama na dyan ang mga mula sa kapatiran ng INC na lumapit din sa akin dahil sila ay Batanggenyo, at may iba pang mga galing sa iba't ibang mga probinsya na madaling araw pa ay nandito. Kaya sa aking palagay, mahigit 1,000 na madaling araw pa lang. At dahil may mga dumadating throughout the day, umaabot na sa 4 hanggang 5,000 ang narito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Pero ang karamihan po ay darating mamayang hapon, dahil normally nagsisimula ang mga programa sa hapon at gabi, at ngayon ay araw ng pagsamba sa INC. Pero ang bottom line po, may 5,000 plus na siguro dito sa Liwasang Bonifacio. Huling Meron po sinabi yung Mayor Christie kanina, may reiterate po. Ang sabi po nila, parang may sabi ko po kung mamamayan ng Batangas na ready sila umalis para mag-exclusive itong area sa mga Pilipino. So any reaction to that? Ay, yun po ay kung hindi na magkasya ang lahat ng mga tao dito. Kasi may mga nagtatanong sa akin gano'ng katagal ang stay ng kahit sino dito. At ang sagot dyan actually ay depende sa kung magkakasya ang mga tao dito sa mga darating ng mga araw. Basta magkakasya ang mga tao dito, I think marami dito ay mga napili dito pa. Pero pag hindi na magkasya ang mga set up ng mga tents dito sa shade ng Liwasang Bonifacio, then I guess others will make way or not come anymore if there's not enough space. Kasi ang Liwasang Bonifacio has the advantage of having shade and being a freedom park, not requiring any permits. So we expect na pag dating ng hapon, marami na rin ang mag-set up ng mga tents at mapupuno ang Liwasang Bonifacio. Kahapon po sir, meron yung mga na-apektuhan na matinding init ng panahon, and right now, set po na nandito kayo para bantayan yung mga kadistrito. Is there anything? Ito ang masashare ko. Saludo ako sa tiyaga ng ating mga kababayan na nagdalawang araw sa EDSA. Much more comfortable dito sa Liwasang Bonifacio dahil sa shade ng mga puno. Kaya baka sa media hindi nyo makikita ang lahat dahil nakita natin yun sa araw. Pero ang karamihan po ng ating mga kababayan during the day ay nandito po under the shade of the trees. Last of my part, meron daw bang mga sasama pupunta sa ano rito pero nakakaroon na ng mga certificate? Actually, I'd rather that come from others, so
it not be said that I'm trying to be the one to spread that information, but because you asked, marami po akong mga natanggap na reports mula sa mga member ng INC ng Batangas na nahirapan sila na get past mga checkpoints coming from Batangas. And when I was sharing this with other people, they were saying pati sa Laguna, pati sa Bulacan, yan din po ang mga naranasan nila. At pati dito, may mga bus nung isang araw na pinastop sa transport ng Hindilan. Ngunit, let's give the benefit of the doubt na ito po ay mga isolated incidents. Kasi nagpapasalamat din ako sa PNP ng City of Manila na nakausap ko din just a moment ago na nagsabi na they will ensure the ease of transport in and out of Liwasang Bonifacio. Baka kasi concern noon ay traffic, pero dito I think hindi magiging as much of an issue ang traffic. Kung sa inyong pagsisipan, mga ilang araw pa kung aabutin ang itong encampment activity dito sa Philippine Parliament? Ang aking fearless forecast ay lalong magtatagal ang mga kilusan dito dahil ang constraint doon ay yung uncertainty kung marirenew ang mga rally permit. Pero dahil ang Liwasang Bonifacio ay Freedom Park, as long as the call of the rallists here are not met, then I suppose they will stay here for an indefinite period of time. Opo. Sir, ano yung specific call na yun? Yung tingin mo, yun yung magiging dahilan para mapigil na to, umuwi na po ang ating mga kababayan dito. Ano sir yung hinahanap po talaga ng tao dito? Well, iba-iba ang mga panawagan at I don't want to speak on behalf of everybody, pero I believe you can observe from the rallies the past few days na matunog ang salitang selective justice, na nakikita nila na ang ilan ang sinasabing sasampahan ng kaso, ngunit ang iba naman ay hindi man lang pinaiimbestiga. Kaya pag makikita na, for example, ang personal kong panawagan ay simulan ng Kongreso muli ang flood control investigation. At kung makikita natin na may serious action towards holding to account the people behind the billions lost to flood control projects in the whole country and not just in selected areas, then I believe the public will be more satisfied and that will help address the concerns of those in the protests here. Opo. Just to clarify, kasi sir, may mga pagkahan na ginagawa po sa Malacanang, ano? May mga barikadang iniharan, mga container vans. Pero bahagi po ba ng plano ng mga nandito na pumunta po sa Malacanang? Wala akong alam tungkol dyan. At ang sinabi nga ni Assistant Ombudsman nung isang araw, maganda, ang layunin ng mga protesters ay layunin din nila na mapanagot ang mga may kasalanan sa bayan. Kaya baka pwede ngang makiisa din ang ibang mga opisyal ng gobyerno dito sa mga pagtitipong ito dahil wala namang, I think, sinasabi dito na hindi in principle sinasang-ayunan ng karamihan ng mga kawani ng gobyerno, and that is transparency, accountability, justice, and democracy. Sir, mensahe na lang po sa mga tao nandito ngayon na sa gitna ng init ng araw at manahalang ang pagulan ay hindi po maalis po dito sa Freedom Park nito para magsama-sama ipahayag ang kanilang mga panawagan po sa pamahalaan. Anong mensahe niyo po sa kanila? Nasin yung pagkakataon? Well, ako po ay sumasaludo sa mga nagtsatsaga dito ngayong ikatlong araw ng mga kilos protesta para sa transparency and accountability for a better democracy. Ako po ay magbibigay din ng invitation para sa iba na makikisa dito dahil ito po ay isang pagkikisa ng mga Pilipino para sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang po para sa ilan, ito po ay bukas po para sa lahat. At on the last note na lang, sir, on my end lang, sir, baka meron po kayong gustong mensahe na paabot sa ating pamahalaan kung gusto nilang ma-appease itong ganitong klase ng Andres sa ilang sektor ng ating mga kababayan. Ano po ang kailangan nilang gawin? Sige, sir, your take on this. Maganda pong ipakita ng gobyerno na hindi lang ang mga kalaban sa politika ang sinasampahan ng kaso at alam naman ng iba na marami ang may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya maganda pong ipakita ng gobyerno na pati ang mga tao na may mataas na responsibility and role sa mga flood control projects ay pananagutin din. I have to ask mo, ano ang reaction mo sa mga nagsasabi na pinondohan nyo lang po yung rally?
Actually, ang organizer nitong kilusan ng mga Batanggenyo ay si Attorney Jerry Manalo. Pero ako po bilang kongresista ng unang distrito ng Batangas ay tutulong din para ma-safeguard ang welfare ng aking mga kababayan. Pero this, I just want to make very clear, is initiated by the INC. And nakikita po natin yung mga LED dito, nakalagay INC naman. Kaya baka biglang magkaroon ng perception na ako po ay co-organizer dito. Ako po ay representante ng aking distrito mula sa Batangas at sumusuporta lamang sa mga atikain ng mga nag-initiate nitong programa. Pero ang ibang mga andito naman ay may kanya-kanya ding mga paraan para makarating dito. Kabilang po doon ang mga hindi galing sa INC, hindi galing sa aking grupo, galing sa iba't ibang mga grupo. So sa Batangas po, si Atty. Manalo po siya po ang financial po kaya naghahanap. Yes, you can interview him. Pero I want to make it clear, hindi ito INC or Batanggenyo only. Ito po ay may mga tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat man po ng mga Pilipino ay may interest din sa mga panawagan ng rally na ito. But some rallies po, sir, are making a statement na kayo po ang nag-instruct sa kanila na mag-statement po. And then, yun po ay yung mga nandito noon pa. Kasi para malinaw, alam naman din po ng mga... Opo. Kasi actually, noon pa, may mga kilos sa aming distrito para pababain ang VAT. In fact, pati sa White Ribbon Movement, rally nung linggo, may mga Batanggenyo din na pumunta doon para manawagan na pababain ang VAT na kadugtong sa pagsugpo ng korupsyon. At sila po ay nag-camp dito noon pa. Kaya ang panawagan nila ay slightly different than panawagan ng iba, pero hindi po yan the same as the rallies who are here for today's rally. Okay, thank you. Ako po. Thank you. Parang ano po,